ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Akala ng lahat tapos na ang bangungot ni Marcos, pero ang totoo, ngayon pala nagsisimula ang mas malaking giyera. Pagbalik ng Task Force Alpha sa headquarters, agad ibinalita ni Asuelo na may natanggap silang bagong intel tungkol sa kinaroroonan ni Marcos. Ngunit may isang problemang posibleng isa itong patibong ng kalaban. Habang nag-aalinlangan ang lahat, si Jalil ang unang nagboluntaryong sumugal. Nang tanungin niya kung sino ang sasama, walang nagdalawang isip at sumama ang buong grupo. Iisa ang kanilang misyon, mailigtas si Agent Marcos Reyes ng buhay. Ngunit, nakakagulat na revelasyon ang sumalubong sa kanila. Ayon kay Asuelo, may matibay silang dahilan para pagdudahan si Felix Domingo. Posible raw itong kasabuat ng sindikato. Hindi makapaniwala ang buong grupo, kaya lihim silang nagkasundo na huwag ipahalata kay Felix ang kanilang susunod na mga galaw. Samantala sa hideout ng kalaban, inutos naman ni General Carillo ang pagpatay kay Marcos. Ayaw man ni Caro dahil wala pa silang nalalamang impormasyon tungkol sa ibang kasabuat ni Ahmad na naig pa rin ang utos ni General Carillo. Ngunit bago pa nila tuluyang mapatay si Marcos, biglang umalingaw-ngaw ang putukan sa buong gusali. Dumating na ang Task Force Alpha. Habang nagkakagulo ang kampo ng kalaban, nagtangkang tumakas si Major General Ocampo. Pero nahuli rin siya ng Task Force Alpha matapos masugatan sa engkwentro. Nagising si Marcos at bumungad sa kanila, sina Jalil at Tony Gabriel. Halos hindi na siya makalakad dahil sa matinding torture na kanyang dinanas. Habang inaalalayan siya ni Jalil papalabas ng gusali, unti-unting bumabalik ang kanyang alaala. Nalilito siya kung si Jalil ba talaga ang nawawala niyang kapatid na si Gabriel. Agad siyang sinugod sa ospital kung saan siya mismo ang ginamot ng kanyang ina na si Dr. Teresa. Hindi napigilan ni Dr. Teresa ang mapaluha matapos muling mayakap ang anak na buong akala niya ay hindi na makakaligtas. Samantala lawis ang galit ni General Carillo nang malamang nabigo ang kanyang plano, mas lalo pa siyang nagngit-ngit sa galit nang mahuli si Major General Ocampo, isa sa kanyang pinakamahalagang tauhan. Nagpasalamat naman si Marcos kina Jalil at sa buong Task Force Alpha dahil sa pagligtas sa kanyang buhay. Para kay Jalil, simula pa lang umano iyon. Isa-isang puputulin nila ang lahat ng galamay ni General Carillo hanggang sa tuluyan itong mawala ng kapangyarihan. Pero ang pinakamalaking revelasyon at nangyari sa pag-uwi ni Jalil sa kanyang bahay, nang makita niya ang lumang laruan ni Marcos, bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Doon niya tuluyang naalala ang kanyang tunay na pagkatao. Siya pala si Gabriel, ang matagal nang nawawalang anak ni Dr. Teresa at tunay na kapatid nitong si Marcos. Samantala, unti-unti nang naglilinis ang ahensya laban sa mga tiwaling opisyal. Ngunit hindi pa rin nawawala ang panganib. Nang bumalik si Felix sa war room, nagkunwari itong nag-aalala kay Marcos. Pero napansin niyang tila may itinatago sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Dahil dito, nagsimula na rin siyang magplano kung paano niya uunahan ang lahat ng naghihinala sa kanya. Habang si Major General Ocampo ay nananatiling tikom ang bibig, nananatili ring misteryoso kung sino pa ang mga kasabwat nitong si General Carillo. Hanggang kailan kaya maghahari ang kasamaan ni General Carillo at tuluyan na nga bang mabubuwag ang kanyang sindikato? Yan ang mga susunod nating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Blood versus Duty.